Disclaimer babala, ang kwentong ito ay hango sa mga tunay na karanasan at mga paniniwalang laganap sa ilang bahagi ng Pilipinas. Yenzi Matandang Albularyo ay kabundukan sa liblib na baryo ng San Cristobal, sa pinakailalim ng kabundukan ng Sierra Santa, naninirahan ang isang matandang kilala ng marami bilang Lolong Simeon. Hindi basta-basta si Lolo Simeon, isa siyang albularyo na may makapangyarihang pangalan sa halos lahat ng sulok ng rehiyon. Sa tuwing may karamdaman na hindi kayang ipaliwanag ng ospital, o may batang pinaniniwala ang sinaniban ng masamang espiritu, siya ang tinatawag. Hindi lamang siya manggagamot, kundi bantay ng kalikasan, tagapag-ingat ng sinaunang orasyon, at tagapagtanggol laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may mga taong galit sa kanya. Iyan hitakot ili inggit si kanyang kapangyarihan ang kapangyarihang hindi maipaliwanag ay madalas katumbas ng takot. At ang takot, kapag pinagsama sa inggit, ay nagiging galit. Ganito ang damdaming namuo sa ilan sa mga matatanda sa baryo, partikular na kina Kapitan Ruperto at mga tagasunod nito. May bulungan sa gabi na si Lolo Simeon daw ay may itinatagong lihim. Na ang kanyang kakayahan ay hindi lamang mula sa Diyos, kundi may halong itim na mahika. Nasa kanyang bahay sa itaas ng bundok, may mga nilalang siyang kinakausap tuwing hating gabi. Ngunit kahit kailan walang pruweba. Si Lolo Simeon ay nananatiling tahimik. Hindi siya nakikialam sa politika, hindi nakikisawsaw sa buhay ng iba. Tanging pagtulong sa nangangailangan ang kanyang ginagawa. Isang trahedyang ginawang tsismis isang umaga, habang ang mga tao ay abala sa pangangalakal, isang usok ang namataan sa tuktok ng bundok mula sa bahay ni Lolo Simeon. Nang marating ito ng ilang lalaki, huli na ang lahat. Nasunog ang bahay hanggang sa pinakailalim. Walang natirang buo. Tanging mga abo at ilang anting-anting na pinaniniwala ang pagmamay-ari niya ang naiwan. Hindi na rin nakita si Lolo Simeon mula noon. At ang mabilisang konklusyon ng mga tao, sunog na. Patay na ang matanda. Buti nga. Walang investigasyon. Walang pagtulong. Walang pagluluksa. Iyan naiwang Berto sa ilalim ng pagkamatay ng albularyo ay ang isang batang halos 7 taong gulang lamang, ang kanyang apo na si Berto. Tahimik, maamong bata, pero mula nang mawala ang kanyang lolo, naging usap-usapan na agad siya ay anak ng mangkukulam. Siya ay kinalimutan ng komunidad. Pinalayas sa bahay ng kamag-anak, pinagtulungan ng mga kaedad niya, at madalas sinisigawan ng mga matatanda na parabang isa siyang kasalanan na kailangang itaboy. Minsang makita siyang naglilinis ng damo sa likod ng isang bahay, sinabuyan siya ng mainit na tubig. Umalis ka rito, anak ka ng demonyo. Papatayin mo kami gaya ng lolo mo. Minsang kumain siya ng tirang tinapay sa basurahan, sinaktan siya ng pulis baryo. Hindi ka nababagay dito, Berto. Umalis ka kung ayaw mong sunugin ka rin gaya ng lolo mo. Iyan ay kabataang binigo ng mundo, habang ang mga taon ay lumilipas, lumalaki si Berto sa ilalim ng gutom, galit, at takot. Ngunit may isang bagay na namumuo sa kanya, isang tahimik na determinasyon. Hindi siya nagtatangkang gumanti. Tahimik lang siya. Ngunit sa bawat gabi, nararamdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang tenga, bumubulong ng kanyang pangalan. May mga panaginip siyang inuulit-ulit, isang matanda na nakasuot ng puting balabal na tinatawag siya sa gubat. Isang bundok na may pintuan sa ilalim. Isang aklat na lumulutang sa hangin, may mga simbolo ng apoy, dugo, at liwanag. Iyan ay simula ng hindi inaasahang tungkulin ng siya'y 14 na taong gulang. Habang siya ay naglalakad sa tabing ilog, nakita niyang may isang batang nalunod. Walang gustong sumaklolo. Tumakbo siya, humugot ng lakas at binuhat ang bata. Habang ang bata ay nawalan na ng malay, nilagay niya ang palad sa dibdib nito, at biglang lumiwanag ang paligid. Sa mata ng ilan, may anino raw ng isang matandang lalaki sa likod ni Berto, hawak ang balikat niya. Nagising ang bata. Buhay. Pero sa halip na pasalamatan, nilait si Berto. Ginamit mo ang kapangyarihan ng lolo mong demonyo. Masama ka. Lalayas ka sa baryong to. Umiiyak si Berto. Ngunit sa kaibuturan ng puso niya, may boses na nagsabi, hindi ka isinumpa. Ikaw ang huling ilaw. Lumipas ang maraming taon mula nang masunog ang bahay ni Lolong Simeon. Si Berto, ang kanyang apo, ay lumaki sa ilalim ng matinding diskriminasyon, panlalait, at pisikal na pananakit. Hindi na niya inabot ang tunay na pag-aaruga ng pamilya. Hindi rin niya naranasan ang pagiging bata.
Ang mundong ginagalawan niya ay puno ng panghuhusga at takot, isang batang pinalalabas ng komunidad na tagapagmana ng kasamaan. Iyan ay baryong punong-puno ng hinanakit sa baryo San Cristobal, tila may isang batas pagdating kay Berto, iwasan, laitin at palayasin. Mula pa pagkabata, siya'y itinuturing na malas. Kapag may batang nagkasakit, agad siyang sinisisi. Kapag may hayop na nawala o namatay, si Berto ang pinaghihinalaan. Bakit di ka nalang lumayas, Berto? Sigaw ng isang matandang babae habang pinapalo siya ng walis tingting. Wala kang puwang dito. Tulad ng lolo mo, mananakot ka lang. Walang sinuman ang tumulong sa kanya. Wala siyang kaibigan. Sa eskwela, binubugbog siya sa likod ng silid-aralan. Sinisiraan ng guro. Tinutulak ng mga kaklase sa putikan. Minsang umuulan, nagkulong siya sa ilalim ng tulay, basang-basa at giniginaw, habang naririnig ang mga tao sa itaas na nagtatawanan. Hindi siya umiyak. Hindi siya nagsumbong. Tahimik lang siyang tumingala sa madilim na langit at sa mga ulap, tila may nakatagong mata na nakatingin din sa kanya. Yenji munting kakayahang lumilitaw sa kabila ng kalupitang natatanggap, may kakaibang mga pangyayari kay Berto. Kapag siya'y nagkakasugat, mabilis itong naghihilom. Kapag may halaman siyang hinawakan, bigla itong lumalago. Kapag tumatambay siya malapit sa mga hayop, mistulang lumalapit sila sa kanya sa halip na umiwas. Minsan, habang binugbog siya ng mga tambay sa may sapa, biglang dumilim ang paligid kahit tanghaling tapat. Umihip ang malakas na hangin at isa-isang tumilapon ang mga bato mula sa lupa. Natakot ang mga nambubugbog at nagsitakbuhan. Naiwang mag-isa si Berto, sugatan pero buhay. Hindi niya maintindihan kung bakit nangyayari ang mga ito. Pero sa gabi, palagi siyang nananaginip ng parehong imahe, ang kanyang lolo, nakasuot ng puting balabal, at may hawak na baston na may 3 mata. Berto, bulong ng kanyang lolo sa panaginip, darating ang panahon. Ikaw ang magsasaayos ng balanse. Tiyaga lang. Hindi ito galit, ito'y paggising. Yenes pagtuklas ay kanyang lohika minsang may babaeng humahagulgol sa labas ng maliit na kapilya ng baryo. Ang anak nito ay 3 araw nang walang malay. Walang doktor ang makapagsabi kung ano ang nangyari. Pinagtabuyan ng babae ng mga tao dahil wala na raw silang magagawa. Napadaan si Berto. Tahimik siyang lumapit sa bata. May karapatang mabuhay ang anak mo, mahinang wika niya. Pinatong niya ang 2 palad sa noo at dibdib ng bata. Biglang umihip ang hangin. Umangat ang buhok ni Berto. Ang mata ng bata ay biglang dumilat. Huminga ito ng malalim at umiyak. Hindi makapaniwala ang ina, ngunit agad niyang niyakap ang anak. Ngunit hindi ito nagtagal. May isang lalaking dumaan, nakita ang eksena, at sigaw nito, ginamit niya ang itim na mahika. Si Berto ang nagkasakit sa bata para siya ang magpakita ng galing. Nagtipon ang mga tao. Muling pinalaya si Berto. Naglakad siya palayo, duguan ang paa, bitbit ang uling na tinapay at sako ng basahan na nagsisilbing unan. Iyan ni sikretong panawagin si Dilim habang palayo siya ng palayo sa baryo. Napunta siya sa kabubatang matagal na niyang iniiwasan, ang gubat ng pagsubok, ayon sa matatanda. Doon raw isinumpa si Lolo Simeon. Doon raw kinakausap ang mga espiritu ng itim. Ngunit sa paglapit niya, biglang lumamig ang paligid. Tila may isang landas na otomatikong bumubuka sa harap niya. Wala siyang takot. Wala siyang alinlangan. Sa kauna-unahang pagkakataon, para bang may nagtutulak sa kanya para magpatuloy. Dumating siya sa gitna ng gubat kung saan may lumang dambana, sirang-sirang bato, puno ng lumot, at may mga ukit na hindi niya maintindihan. Doon niya muling narinig ang boses ng kanyang lolo, Berto, hindi mo ito pinili. Pero ikaw ang itinakda. Hindi sila ang hahatol sa'yo. Ang tadhana ang magpapasya. Iyan ay pagpapasya sa gitna ng katahimikan, napaluhod si Berto. Inalala niya ang bawat palo, bawat laway na inihagi sa kanya, bawat gabi ng gutom, bawat panlalait at pagtaboy. Ngunit hindi siya galit. Ang naramdaman niya ay pagkatahimik, pag-unawa, at paglalakbay patungo sa kung ano talaga siya. Isinuko niya ang takot. Isinuko niya ang pagnanais na mapabilang sa mundo ng tao. Kung ang mundong ito ay di ako kayang tanggapin bilang ako na ang lalapit sa kung sino talaga ako. Dito nagsimula ang totoong Berto, hindi bilang iapo ng albularyo, kundi bilang tagapagmana ng isang sinaunang lahi ng tagapagtanggol ng liwanag at tagapuksa ng dilim.
Ilang araw nang nanatili si Berto sa gitna ng gubat ng pagsubok. Walang pagkain, walang inumin, at walang kasama, maliban sa mga boses ng kalikasan, at ang mahinang alingawngaw ng kanyang lolo tuwing sasapit ang dilim. Pero imbes na mamatay sa gutom o takot, si Berto ay lalo pang lumalakas. Pakiramdam niya ay parang may pumapasok na bagong enerhiya sa kanyang katawan sa bawat paghinga. Tila hinihigop ng kanyang balat ang lakas ng kabubatan. Ito na ang simula ng kanyang paggising. Yenhe bundok na lihim na pintuan isang gabi, habang siya ay natutulog sa ilalim ng punong balete, na naginip muli si Berto. Sa panaginip, isang puting agila ang lumilipad sa itaas, dala ang isang susi na may hugis mata. Ang agila ay lumapag sa isang bato, at sa kanyang harapan ay bumuka ang lupa. Nang magising siya, nagulat siyang ang mismong batong nakita niya sa panaginip ay nasa kanyang tabi. Mula sa ilalim nito, tila may malamig na hangin na humihigop ng lakas. Inangat niya ang kamay at nilapat sa bato, at biglang nagliwanag ang palad niya. Nagbukas ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Sa loob ng kuweba ay may daan-daang sinaunang kagamitan, mga orasyon, anting-anting, balisong na may inskripsyon, mga halamang nakakagamot, at isang dambanang may larawan ng kanyang lolo, mas bata, matikas, at nakangiti. Sa gitna ng silid ay may lumang aklat, nakabalot sa balat ng hayop, may nakaukit na simbolo, mata sa gitna ng araw. Sa pagdampi ng kamay ni Berto sa aklat, biglang kumidlat sa labas. Ang buong kuweba ay nayanig, at tila may pumasok na liwanag sa kanyang katawan. Iyan ay espiritu ng Lolo Simeon mula sa likod ng altar. Unti-unting lumitaw ang isang anyo ng usok, hugis tao, hanggang sa tuluyang mabuo ang imahe ng kanyang lolo. Berto, wika ng matanda. Hindi ka isinumpa. Ikaw ang hinirang. Ang dugo mo ay may basbas, hindi ng demonyo kundi ng mga tagapangalaga. Lumuhod si Berto, naiiyak. Lolo, bakit ako? Bakit ako ang kinamumuhian ng lahat? Minsan, sagot ng matanda, ang mga pinili ay siyang pinakainusig. Dahil ang liwanag ay laging pinipigilan ng dilim. Ngunit ikaw, apo ko, ay hindi ordinaryo. Ikaw ang susi sa huling pagbabalik ng bantay lahi. Ipinasa ni Lolo Simeon kay Berto ang aklat. Basahin mo ito. Sa bawat pahina ay gisingin mo ang iyong kakayahan. Sa bawat dasal, buuin mo ang iyong lakas. At sa bawat pangyayari, tandaan mo, ang bawat sugat mo ay paghahanda lamang sa ganti ng liwanag. Yan unang ritual, pagtawag isilakas ng likas sa unang pahina ng aklat ay nakasulat ang isang orasyon para sa pagbukas ng pandama. Nagtipon si Berto ng mga sangkap mula sa paligid, dahon ng alagaw, tubig mula sa bukal, buto ng lansones, at isang patak ng sarili niyang dugo. Habang inuusal niya ang dasal, nagsimulang gumalaw ang hangin. Umiikot ito sa kanya gaya ng ipu-ipo. Ang mga halaman ay tila yumuko. Ang lupa ay bahagyang umangat. Sa sandaling iyon, dumilat ang kanyang ikatlong mata, hindi pisikal, kundi espiritual. Bigla niyang nakita ang mga aura ng paligid, mga espiritu ng hayop, at ang mga aninong nagkukubli sa mga dahon. Gising na siya. Hindi na siya ordinaryong tao. Yan unang hamon, Denji masamang anino ay ilog habang palalim ng palalim ang kanyang pag-aaral, napansin niyang may kakaiba sa ilog malapit sa bundok. Madalas may nawawalang hayop doon, at minsan ay naririnig niya ang iyak ng batang tila hinihila pababa ng tubig. Isang gabi, tinungo niya ang ilog. Sa ilalim ng buwan, nakita niya ang aninong hugis babae, walang mukha, na lumulutang sa tubig. Nilapitan niya ito at tinawag, "Ano ka?" Tumawa ang anino, sabay sabing, "Ikaw. Apo ng albularyo. Ang lakas mong yan ay kulang sa tapang." Sinubukan siyang hilahin sa tubig. Ngunit bumigwa si Berto ng isang orasyon na natutunan niya, sa gisag ng liwanag, sumiklab sa dilim, banal na apoy, tupukin ang sumpa. Biglang nagliyab ang paligid ng ilog. Ang anino ay napasigaw at nawala sa tubig. Berto, bagamat pagod, ay nakatayo pa rin. Muli niyang naalala ang sinabi ng kanyang lolo, ang bawat tagumpay ay may katumbas na pagkakawala ng inosensya. Ngunit huwag kang matakot. Dahil ang puso mo'y hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa katarungan. Iyan pagsusulputan ng ehid nilalang Ese Barrio makalipas ang mga araw, napansin ng mga tao sa San Cristobal na may mga kakaibang nangyayari, may mga taong nawawala sa gabi. May mga hayop na patay na parang inubos ang laman loob. May batang pinanaginipan daw si Berto na may pakpak at mata ng apoy. Agad-agad siyang inakusahan ulit.
Pero ngayong mas matanda na siya at mas gising na ang kanyang lakas, hindi na siya tatakbo. Sa halip, tahimik siyang bumalik sa gubat. Doon, sa harap ng altar ng kanyang lolo, binigkas niya ang panalangin ng panata, sa ngalan ng dugo, alaala, at pangako, itatayo ko muli ang pangalan ng ating lahi. At hindi ako titigil hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang iyong pagkamatay. Ang banal na bundok ng Sierra Santa, sa labas ng kaalaman ng mga tao sa baryo, ay tagong tahanan ng isang sinaunang lahi, mga tagapangalaga ng liwanag, na kilala sa sinaunang pangalan bilang Bantay Lahi. Sila ang mga nilikhang kalahating tao at kalahating espiritu, binyayaan ng kakayahang gamutin, protektahan, at labanan ang mga nilalang ng kadiliman. Ngunit simula nang mamatay si Lolo Simeon, sila'y nagkubli, naglaho sa mata ng tao. Hanggang sa dumating si Berto. Iyan pagkilala ng bundok esay kanyang dugo, habang naglalakad si Berto sa paanan ng bundok dala ang kanyang aklat at orasyon, napansin niyang ang mga halaman ay kusang dumadaanan ng liwanag mula sa buwan. Tila may sinusundan siyang landas na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Nang marating niya ang isang bato na hugis puso sa gitna ng sanga ng 4 na punong kahoy, biglang nagliwanag ang kanyang katawan. Mula sa bato ay lumitaw ang isang markang tila apoy na may mata sa gitna, kapareho ng simbolo sa aklat ng kanyang lolo. Narinig niyang muli ang tinig ni Lolo Simeon, ngunit ngayon ay mas malakas at buo, iyan ang pintuan ng ating lahi. Sa pagbukas mo nito, ikaw ay kikilalanin bilang isa sa mga tagapangalaga. Ngunit alalahanin mo, bawat karapatan ay may kapalit. Bawat kapangyarihan ay may itinatakdang sakripisyo. Pagpasok ay sagradong teritoryo, pumasok si Berto sa bukas na buwang ng bato, at sa loob ay isang mundo ng liwanag, hindi silaw, kundi isang mapayapang liwanag na tila nagpapatahimik ng puso. Doon, sinalubong siya ng 3 matatandang babae, nakasuot ng puti at pilak. Ang kanilang mga mata ay maputi, walang itim, at may hugis bituin sa noo. Ikaw ba ang anak ng lahi ni Simeon? Tanong ng isa. Dugo niya ay lumalakas sa'yo, sambit ng isa pa. Ngunit may bahagi ka ring hindi namin hawak, babala ng pangatlo. Nagulat si Berto. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sinagot siya ng isa sa kanila, may dugo ka ng Bantay Lahi, ngunit may bahid ka rin ng lupa, isang sanga ng sanggol na pinaglihi sa gitna ng liwanag at anino. Yan ni lihim, isang dugong halo lumabas mula sa silid ang isang matandang lalaki na may suot na balabal na may bordang gintong sinulid. Siya ay si Kamaturan, tagapagsalaysay ng kasaysayan ng Bantay Lahi. Inilatag niya ang isang sinaunang kasulatan. Doon ay nakita ni Berto ang larawan ng isang batang sanggol na nakapaloob sa bilog, na kalahating puti, kalahating itim. Ang iyong ama, sabi ni Kamaturan, ay isa sa amin, alagad ng liwanag. Ngunit ang iyong ina, ayon sa propesya, ay inabutan ng dilim. Hindi niya kagustuhan iyon. Siya ay biktima ng kasinungalingan. Napaupo si Berto. Tumulo ang luha. Halimbawa, totoo po lahat yan, anong kahulugan nito sa akin? Sumagot si Kamaturan, ibig sabihin, ikaw ay may kakayahan sa parehong mundo, ang liwanag ng kalikasan at ang enerhiya ng kadiliman. Ngunit nasa sayo kung alin ang pipiliin mong pagyamanin. Ikaw ang susi sa pagbagsak ng dilim o sa pagbagsak ng liwanag. Yan ni ritual ng pagsanib upang kilalanin bilang tagapagmana ng Bantay Lahi, kailangang isagawa ang ritual ng pagsasanib. Isa itong sagradong proseso kung saan isasama ang espiritu ng ninuno sa katawan ng tagapagmana upang makumpleto ang kakayahan. Naghanda ang mga matatanda, nilagyan ng abo ng banal na halaman ang katawan ni Berto, at ipinasuot sa kanya ang sinturon ng ugat, isang kwintas na gawa sa ugat ng punong matanda pa sa kasaysayan ng baryo. Habang umaawit ang mga matandang babae ng sinaunang wikang espiritual, sumiklab ang apoy sa paligid ni Berto. Umangat ang katawan niya, at ang hangin ay umiikot sa paligid. Isang matinding liwanag ang sumanib sa kanya, at sa isang kisap mata, nakita niya ang buong alaala ng kanyang lolo Simeon, ang pagkabata nito bilang albularyo, ang kanyang pagtuklas sa orasyon, ang pagtatanggol niya sa mga bata laban sa mga aswang, at ang pagkakanulo sa kanya ng mga pinuno ng baryo, sa utos ng isang nilalang na tinatawag nilang matandang gutom. Yan unang lakas, pandinig ng dilim pagkatapos ng ritual, biglang nakakarinig si Berto ng mga bulong, hindi mula sa paligid kundi mula sa kabilang daigdig. Nakakarinig siya ng sigaw ng mga naliligaw na kaluluwa, mga paghingi ng tulong ng mga espiritu, at mga babala mula sa mga nilalang ng kadiliman. Ngunit nakakarinig rin siya ng tinig ng mga hayop, mga sagradong puno, at mga aninong gabay sa gubat. Pinagpapawisan siya ng malamig.
Lakas ito ng parehong mundo, bulong niya. Iyan simula ng misyon matapos ang ritual, nagbigay si Kamaturan ng huling paalala, bumalik ka sa baryo. Sa ilalim ng katahimikan ay ang itinatagong kasamaan. Ang mga pumatay sa iyong lolo ay hindi tao, sila ay pinamumunuan ng nilalang na matagal nang nabubuhay sa anyo ng tao. Binigyan siya ng isang anting-anting, isang batong itim na may mata sa gitna. Kung sino man ang hindi tao sa paligid mo, ilaw ito kapag siya ay malapit. Huminga ng malalim si Berto. Hindi na siya ang dating batang palaging inaapi. Ngayon, siya na ang susunod na tagapagbantay. Matapos ang pagsasanib at ritual ng pagtanggap sa kanya bilang tagapagmana ng bantay lahi, muling bumaba si Berto mula sa banal na bundok. Ngunit ngayong bumalik siya sa baryo, hindi na siya ang dating batang kaawa-awa. Ngayon, taglay na niya ang lakas ng liwanag, ang pandinig ng dilim, at ang basbas ng kanyang lahi. Ang dating pagkataong puno ng takot at pag-aalinlangan ay napalitan ng matatag na damdamin, handa na siyang iligtas ang mga taong minsan nang tumalikod sa kanya. Yanhi munting himala sa palengke unang araw pa lang ng kanyang pagbabalik, may batang babae na nawala ang malay sa gitna ng palengke. Nangingisay ito, lumuluwa ang mata, at sinasabing sinaniban ng itim na nilalang. Takot na takot ang mga tao. Lahat ay nagsigawan, nagsilayo, at pinagsarhan ng tindahan ang lugar. Tahimik na lumapit si Berto. Umalis ka dyan! Baka ikaw ang may gawa niyan, sigaw ng isang matandang tindera. Ngunit hindi siya natinag. Lumuhod siya sa harap ng bata at sinimulan ang isang orasyon mula sa aklat ng kanyang lolo, sa liwanag ng unang hininga, sa basbas ng mga espiritu ng gubat, sang-alan ng kalinisan ng diwa, lumayas ka, aninong walang pangalan. Biglang humampas ang hangin. Napigtal ang mga dahon sa paligid. Umatras ang mga tao. Sa harap nila, biglang bumalik sa normal ang bata. Tinulungan ni Berto na makaupo ito, sabay sabing tapos na. Ligtas na siya. Tahimik ang mga tao. Hindi sila makapaniwala. Ngunit sa ilalim ng kanilang katahimikan ay ang unti-unting pagbuo ng tanong, sino na ngayon si Berto? Bagong tingin ng bayan sunod-sunod ang mga kababalaghan sa baryo, may buntis na halos mamatay sa panganganak at niligtas ni Berto gamit lamang ang dasal at halaman. May batang nilalapitan ng mga nilalang tuwing gabi na kinandili niya at binigyan ng agimat. May matandang paralisado na muling nakalakad matapos niyang haplusin ang mga binti gamit ang langis na gawa sa ugat ng balat kayo. Ang mga taong dating nanlait sa kanya ay napapalitan ng pag-aalinlangan, gulat, at sa iba, lihim na paghanga. Pero hindi pa rin lahat ay kumbinsido. Si Kapitan Ruperto, na pinuno ng baryo, ay hindi natuwa sa pagbabalik ni Berto. Sa kanyang loob, naramdaman niyang nagbabalik ang liwanag na minsang sinubukan nilang puksain. Iyan aswang nababahala, habang ang mga tao ay nagsisimulang muling pagkatiwalaan si Berto, may mga nilalang sa dilim na unti-unting natatakot sa kanyang presensya. Sa kalagitnaan ng gabi, ang mga aswang ay hindi na makalapit sa mga bahay na pinuntahan ni Berto. Ang kanilang pagkain, bata, buntis, may sakit, ay unti-unting nababawasan. Sa bawat dasal ni Berto, tila may pader na hindi nila madaanan. Isang gabi, nagtipon-tipon ang tatlong makapangyarihang aswang sa gubat, si Lagring, ang matandang kumakain ng sanggol sa sinapupunan. Si Tangkad, isang aswang na nag-aanyong kabayo tuwing gabi. At si Tiso, ang pinuno ng mga taga-subaybay na nagsusumbong sa kanilang amo, Kapitan Ruperto. Bumalik siya, wika ni Tiso. At mas malakas siya ngayon, dagdag ni Lagring. Kailangan na siyang patahimikin bago tayo maubos, sigaw ni Tangkad. Ni unang pagtutungo ay harapan ng kapitan dahil sa mga kaganapan, ipinatawag si Berto sa munisipyo ng baryo. Ang mga tagapayo ni Kapitan Ruperto ay pawang pamilyar na sa kanya, mga taong naging dahilan ng kanyang pighati noong bata pa siya. Sa loob ng bulwagan, tahimik si Kapitan. Balita ko, gumagamot ka na, Berto. Sa sarili mong paraan. Hindi ko po gustong makipagkompetensya sa simbahan o sa barangay health center, sagot niya. Tumutulong lang po ako kung saan ako tinatawag. Ngumiti ang kapitan pero ang mga mata niya ay malamig. Sa aming batas, bawal ang pamahiin. Lalo na kung ito ay ginagamit para sirain ang kaayusan. Bago siya paalisin, inilabas ng kapitan ang isang kasulatan, isang babala na kung magpapatuloy pa siya sa di-autorisadong paggagamot ay maaari siyang ipaaresto. Tahimik lang si Berto. Ngunit bago siya lumabas, inilabas niya ang batong may mata, ang anting-anting mula sa banal na bundok.
Sa harap ng mga mata ni Kapitan Ruperto, biglang nagliwanag ang bato. At si Berto, sa malamig na tinig ay bumulong, hindi tao ang kalaban ko. Alam ko na. Iyan is patagong pakikipagtulungan sa elite kabataan, habang patuloy ang pagtingin sa kanya bilang banta ng mga nasa kapangyarihan, may ilang kabataan sa baryo na palihim na lumalapit kay Berto. Ito'y mga anak ng mangingisda, magsasaka, at ilang nakaranas din ng kababalaghan. Kuya Berto, tanong ng isa, totoo bang may mga aswang talaga rito? Sagot niya, at ilan sa kanila ay nakaanyong tao. Maayos magsalita. May posisyon. Pero sila ang dahilan ng takot sa baryong ito. Itinatag ni Berto ang isang lihim na grupo, bantay ng sigasig, mga kabataang pinili niya para sanayin sa pangontra, pagkilala sa nilalang, at paggamit ng simpleng agimat at dasal. Sa bawat linggo, sa loob ng gubat, sila'y nagsasanay. Habang unti-unting napapalibutan ng anino ang baryo, unti-unti ring lumalakas ang liwanag sa bagong henerasyon. Iyanhi babala ng kadiliman isang gabi, habang siya'y natutulog sa paanan ng bundok, nagising si Berto sa isang bangungot, isang babae, duguan, lumapit sa kanya. Ikaw ang dahilan kung bakit sila nawawala, hindi ka nila mapapatawad, Berto, alisin ka nila. Bago pa dumating ang araw ng ganti, nang magising siya, ang kanyang katawan ay may bakas ng kalmot sa dibdib, 3 linya na tila sunog. At sa tabi niya, nakasulat sa lupa gamit ang dugo, ang matandang gutom ay nagising na. Sa paglitaw ng misteryosong babala, ang matandang gutom ay nagising na, muling kinabahan si Berto. Hindi ito ordinaryong panaginip lamang. Ang kalmot sa kanyang dibdib, ang dugong ginamit upang isulat ang babala, at ang biglaang lamig sa paligid ay mga palatandaan. Isang sinaunang halimaw ang nagising, ang pinuno ng mga nilalang ng dilim. Ang mga aninong ilang taon nang nagkukubli sa baryo ay unti-unting gumagalaw muli. At ngayong may bagong tagapagtanggol na sumusulpot, alam nilang kailangang puksain ito bago patuluyang lumiwanag ang buong bayan. LA hinagpis iya'y katahimikan bago din di uno sa mga sumunod na araw, tila tahimik ang buong San Cristobal. Masyadong tahimik. Walang kasong kababalaghan. Walang nawawala. Walang sinasaniban. Ang mga tao'y nagsimulang maniwalang tuluyan nang nawala ang panganib. Ngunit sa mata ni Berto, kabaligtaran ang kanyang nakikita. Ang kanyang batong may mata ay madalas nagliliwanag tuwing dadaan siya sa plaza, sa simbahan, at lalo na sa mismong munisipyo. Ibig sabihin, may mga aswang sa paligid, nagpapanggap, nakikihalubilo, at nagmamasid. Si Kapitan Ruperto, na ngayon ay muling nagpoproklama ng kaayusan sa baryo, ay naging mas aktibo, pero hindi upang ayusin ang problema, kundi upang paalisin si Berto. Iyan unang atake, gabing naglalakad Yangele walang mukha mula sa isang liblib na sityo, may batang tumakbo patungo sa bahay ni Berto. Punit ang damit, sugatan, at halos mawalan ng boses sa takot. Kuya, sila na naman, kinuha nila si ate, tapos may 4 na taong walang mukha, parang usok na itim, kasama ang mga kabataang sinanay niya sa bantay ng sigasig, agad silang tumungo sa sityo. At sa unang pagkakataon, hinarap nila ang mga nilalang na matagal nang nananakot sa baryo. Ang 4 na nilalang ay may katawang tao, ngunit walang mukha, balot ng usok, at mabilis kung gumalaw. Tinatawag sila sa orasyon bilang insumpang alingawngaw, mga nilalang na kumukuha ng anyo ng takot ng tao upang pasukin ang kanilang isipan. Nagsimula ang laban sa ilalim ng buwan. Ang mga kabataang kasama ni Berto ay gumamit ng mga orasyong pangontra, asin, langis, at anting-anting. Ngunit para kay Berto, sapat na ang isang orasyon mula sa aklat ng kanyang lolo, sa ngalan ng tinig ng liwanag, sa sigaw ng lumang panahon, sa kapangyarihan ng lahi, lumantad kayong mga alingasngas ng dilim. Umalinggawngaw ang kanyang tinig at ang 4 na nilalang ay biglang nagliyab at nagsisigaw hanggang sa matunaw. Ngunit mula sa kanilang abo, may isang salita ang iniwan, darating siya. Iyan ay pagkakalantad ng tunay anyo sa sumunod na araw. Isa-isang lumapit kay Berto ang mga taong dati naniniwala sa pamahiin lamang. Ngayon, sila mismo ang lumalapit sa takot. Berto, sa panaginip ko kagabi, nakita ko ang asawa kong matagal nang patay, pero sinasabi niyang huwag akong lumapit sa simbahan. May itim na baboy sa ilalim ng hagdan namin, palaging nandun tuwing 12:00. Hindi siya normal, yung anak kong bagong panganak, palagi na lang umiiyak sa tuwing dadaan si Kapitan. Nagsimulang magdikit-dikit ang mga piraso ng katotohanan. Ang baryong pinaniniwalaang payapa,
ay matagal nang pinamumugaran ng mga nilalang, aswang, maligno, manananggal, at iba pa na natutong magtago sa anyo ng relihiyon, pamahalaan, at karaniwang mamamayan. At sa pinakagitna ng lahat ng ito ay si Kapitan Ruperto. Iyan ay pagbubunyag essay kalaban sa isang pagdiriwang ng pista sa baryo, pinangunahan ni Kapitan Ruperto ang misa. Habang siya'y nagsasalita sa entablado, dumating si Berto. Tahimik, ngunit matatag. Naglalakad siya sa gitna ng karamihan habang hawak ang kanyang batong may mata. Habang papalapit siya sa entablado, biglang nagliwanag ang bato, mas maliwanag kaysa dati. Nagkatinginan ang mga tao. Bumulong si Berto, hindi na ako takot. Panahon na para makita ng lahat ang totoo. Bigla siyang nagsalita sa harap ng mikropono, ang inyong pinuno ay hindi tao. Siya ang dahilan ng kadiliman sa baryong ito. Tinawanan siya ni Kapitan Ruperto. Mga kababayan, ito ang epekto ng maling paniniwala. Lumayas ka, Berto. Pero bago siya paalisin, inilabas ni Berto ang anting-anting at binigkas ang orasyong panglantad, bukas ang mata ng lahi, wasakin ang talukbong ng kasinungalingan. Sa harap ng lahat, biglang nangitim ang balat ni Kapitan Ruperto, ang kanyang mata ay naging pula, ang kanyang ngipin ay humaba, at ang kanyang anino'y naging hayop. Nagsigawan ang mga tao. Aswang siya. Hindi siya liye. Iyan ay pagsabog ng unang digmaan dahil sa pagbubunyag na yon, sumiklab ang gulo sa baryo. Ang mga aswang na matagal nang nagtatago ay nagsimulang maglabasan, guro, kagawad, pati ang ilang madre sa kumbento ay biglang nagbagong anyo. Ang buong baryo ay naging entablado ng isang lihim na digmaan na matagal nang pinipigil. Sa isang gilid, ang mga nilalang ng dilim, pinamumunuan ni Kapitan Ruperto, na tunay palang si Ruparan, isang matandang aswang na ilang daang taon nang nabubuhay sa katawang tao. Sa kabilang banda, si Berto at ang bantay ng sigasig, na ngayon ay may hawak ng tunay na lakas at paninindigan. Nagsimula ang labanan sa pamamagitan ng orasyon, apoy, anting-anting, at mga panalangin. Ngunit hindi lahat ay nakaligtas. May mga taong nadamay. May mga bata na tinangkang agawin. Ang lupa mismo ay tila gumagalaw dahil pati ang kalikasan ay sumasali sa laban. Iyanis panalangin bago Janice pinakamatinding laban habang naghahanda si Berto sa huling yugto ng digmaan, lumuhod siya sa harap ng dambana ng kanyang lolo. Binuksan niya ang huling pahina ng aklat, isang orasyong walang titik kundi mga simbolo lamang. At mula sa ulap, muling nagpakita si Lolo Simeon. Ito na ang simula ng wakas. Ngunit tandaan mo, apo, ang pinakamalakas na sandata ay hindi ang dasal, hindi ang apoy kundi ang puso mo. Kapag pinili mong pumatay, magiging isa ka sa kanila. Ngunit kung pipiliin mong magtanggol, kahit ikamatay mo, ikaw ang tunay na tagapagmana. Habang papalapit ang gabi ng kabilugan ng buwan, lalong naramdaman ni Berto ang bigat ng kanyang misyon. Hindi na ito simpleng laban sa mga nilalang ng dilim. Isa itong pagsubok ng kaluluwa, kung paano niya mapapanatili ang kanyang pagkatao sa gitna ng gyera na puno ng dugo, takot, at tukso ng kapangyarihan. Ang baryo ng San Cristobal ay naging parang isang lugar sa pagitan ng langit at impyerno. Sa umaga may katahimikan. Ngunit sa gabi, sa bawat sulok ng bayan, may tinig ng pagkabalisa, iyak ng sanggol, bulong ng matanda, at sa hangin, naamoy ang amoy ng dugo at asupre. Iyan ay huling babala ng bato sa gabi ng kabilugan ng buwan, habang si Berto ay nakaupo sa paanan ng punong balete kung saan siya unang nagtago bilang bata, bigla na namang lumiwanag ang kanyang batong may mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito mainit. Malamig. At tila humihinga. Bumulong ang bato. Berto, dumating na siya ang matandang gutom si Kalabranan. Muling nanumbalik ang kwento ng kanyang lolo, ang nilalang na nabuhay mula sa pagsasanib ng 11 aswang na ubod ng kasamaan. Si Kalabranan ay hindi na lang basta aswang. Isa siyang imbaka ng lahat ng galit, takot, at kasakiman ng mga nilalang ng dilim. At ngayon, siya ang pinakahuling kakaharapin ni Berto. Yan ay paghanda ng banal na ritual, hindi sapat ang lakas ni Berto para labanan si Kalabranan sa karaniwang paraan. Kaya't sa tulong ng bantay ng sigasig, pinuntahan nila ang mga sagradong lugar ng baryo, ang lumang sapa, ang kuweba ng mga nawawala, at ang pinakapusod ng gubat kung saan may lihim na altar ng mga albularyong ninuno. Doon, isinagawa nila ang ritual ng dakilang paglilinis, isang sinaunang seremonya upang palakasin ang koneksyon ng isang tagapagmana sa lakas ng lahi. Isa itong masakit at mapanganib na proseso. Sa ritual na ito, kailangang harapin ni Berto ang kanyang sariling anino.
Sa kalagitnaan ng dasal, bigla siyang bumulagta sa lupa. At sa kanyang paningin, nakita niya ang isang batang umiiyak, siya mismo, sa gitna ng mga taong nagtataboy, nagmumura, at naghahagis ng bato. Wala kang halaga. Aswang ka rin. Katulad ng lolo mo. Lumayas ka, Berto. At sa likod ng batang siya, may matangkad at itim na aninong humahawak sa kanyang balikat. Kailangan mo ako, bulong ng anino. Kung tatanggapin mo ako, magiging kasing lakas mo si Kalabranan. Ngunit pinikit ni Berto ang kanyang mata. Bumulong siya, hindi ko kailangang maging halimaw para manalo. Ako ang apo ng albularyo. Tagapagmana ng liwanag. Nagliwanag ang kanyang katawan sa panaginip. Nasunog ang anino. At nang magising siya, ang kanyang mga kamay ay may bagong ukit, simbolo ng mga ninunong mandirigmang albularyo. Iyan paglabas ni Kalabranan kinagabihan, lumindol. Pumutok ang bahagi ng bundok. At mula roon, lumabas ang nilalang na noon pa'y binabantayan ng langit. Si Kalabranan, ubod ng laki, itim na itim, may pakpak ng paniki, may 4 na mukha sa kanyang dibdib, sanggol, matanda, babae, at lalaki. Ang kanyang tinig ay parang tinig ng libo-libong nawawala. Berto, apo ng liwanag, ikaw ang huling tinig sa aming daan. Iaalay ka namin sa gabi para kami muling maghari. Nang marinig ito ng mga tao sa baryo, nagsilisan sila. Ang ilan ay nagkulong. Ang iba'y nanalangin. Ngunit ang mga bantay ng sigasig, kahit takot, ay nanatili sa tabi ni Berto. Hindi kami magtatago, kuya, sabi ng isa. Kasama ka namin hanggang dulo, sabi ng isa pa. Iyan dakilang laban sa gitna ng palayan, nagtagpo sina Berto at Kalabranan. Sa paligid nila, nagliyab ang mga damo. Nagkaroon ng madilim na ulap. At ang hangin ay mabigat na tila may galit. Nagsimula si Kalabranan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga nilalang mula sa kanyang katawan, mga manananggal, tikbalang, duwende, tiyanak, at mga multong naligaw. Ngunit salubong sa kanila ang depensa ng mga kabataan, ginamit nila ang asin upang bumagsak ang manananggal. Gamit ang langis ng ugat ng kalimugtong, napalayas ang mga multo. At sa pamamagitan ng orasyon ni Berto, nahati ang lupa upang lamunin ang mga tikbalang. Nang wala ng tauhan si Kalabranan, lumapit na siya mismo. Hinampas niya si Berto. Tumilapon ito. Tumama sa punong kahoy. Nabali ang kanyang braso. Ngunit sa huling sandali, inilabas ni Berto ang pinakahuling agimat mula sa aklat ng kanyang lolo, ang Pusong Liwanag, isang maliit na kwentas na may butil ng araw. Kung mamatay man ako, pero ililigtas ang baryong ito, sapat na yon. At sa pamamagitan ng kanyang sugatang kamay, isinaksak niya ang butil ng araw sa puso ni Kalabranan. Sumigaw ang halimaw. Nanginig ang lupa. At sa huling hininga, narinig ni Berto ang boses ng kanyang lolo, magaling, apo. Ang ganti ay hindi paghihiganti. Ito ay katarungan. Iyan pagkahimlay ng gumuho ang katawan ni Kalabranan, sabay rin gumuho si Berto. Napaluhod siya sa gitna ng nasusunog na palayan. Ang kanyang katawan ay sugatan, pagod, ngunit puno ng liwanag. Lumapit ang mga kabataan. Kuya! Tapos na. Panalo tayo. Ngunit si Berto ay mahina na. Ngumiti siya. Laging may liwanag kahit sa pinakaitim na gabi, at sa huling hininga niya, sumikat ang araw, kahit hating gabi pa lang. Lumipas ang gabi ng pinakamatinding digmaan. Muling sumikat ang araw sa San Cristobal, hindi lamang bilang pag-usbong ng liwanag kundi bilang simbolo ng panibagong simula. Ngunit hindi na muling masisilayan ni Berto ang liwanag na yon sapagkat sa huling oras ng kanyang buhay, isinakripisyo niya ang lahat upang maprotektahan ang baryong itinakwil siya noon. Iyan paglilibing bayani sa gitna ng bayan, inilagak ang katawan ni Berto sa isang kabaong na yari sa kahoy ng punong balete, puno ng karunungan at pananggalang sa mga nilalang ng dilim. Hindi man siya pari, gobernador, o matandang may pangalan, si Berto ang naging unang tagapagtanggol ng liwanag ng San Cristobal. Libo-libong tao ang dumalo sa kanyang libing. Hindi lang mula sa San Cristobal kundi pati na rin sa mga karatig na baryo. Ang mga dating takot sa kanya, ngayon ay umiiyak sa kanyang paglisan. Habang inililibing siya, ang batong may mata ay kusang gumulong at pumunta sa paanan ng isang batang lalaki, ang bunsong miyembro ng bantay ng sigasig. Nang hipuin ito ng bata, biglang lumiwanag. Nagkatitigan ang mga matatanda. Isa sa kanila ay bumulong, hindi natatapos ang pamana na ipapasa ito.
Iyan pagkawala ng kadiliman pagkatapos ng labanan, unti-unting nawala ang mga kababalaghan sa San Cristobal. Wala nang mga batang bigla na lang nawawala. Wala nang mga multong nagpaparamdam. Wala nang mga aswang na bumibiktima tuwing dilim. Ang simbahan, munisipyo, at kumbento ay muling nilinis, hindi lang sa pisikal na dumi kundi pati sa espiritual na mansa na iniwan ng mga nilalang na nagpanggap bilang banal o makatao. Si Kapitan Ruparan, na siyang naging pinuno ng mga aswang, ay hindi na muling nakita. Ayon sa matanda sa gubat, ang kanyang kaluluwa ay tinangay ng apoy ng langit at ikinulong sa pagitan ng liwanag at dilim, hindi siya makakatawid kahit sa impyerno. Iyan bagong siga ng SS Cristobal sa kabila ng sakit ng pagkawala, ipinagpatuloy ng bantay ng sigasig ang layunin ni Berto. Itinayo nila ang paaralang albularyo ng bayan, isang lihim ngunit banal na lugar kung saan ang mga kabataan ay tinuturuan ng mga orasyon laban sa kasamaan, wastong paggamit ng agimat at anting-anting ang kasaysayan ng mga halimaw na minsang sumubok sumira sa bayan at higit sa lahat, ang aral ng puso at sakripisyo. Isa sa mga unang leksyon sa paaralang iyon ay nagsasabing, ang totoong lakas ay hindi nasusukat sa dami ng halimaw na natalo, kundi sa bilang ng buhay na nailigtas. Iyan pagbalik ng isang diwa makalipas ang 3 taon, sa araw ng anibersaryo ng kamatayan ni Berto, nagtipon-tipon ang buong bayan. May misa. May prosesyon. At sa gitna ng seremonya, isang batang babae ang biglang napaiyak. Siya ay anak ng babaeng minsang sinaniban ng aswang ngunit nailigtas ni Berto. Ma, may nakita ako sa ulap. Si Kuya Berto ngumingiti siya. Natahimik ang buong simbahan. Sa paglingon nila sa bintana, isang ulap ang bumuo ng anyong pamilyar, isang binatang may hawak na bato, may marka sa kamay at may liwanag sa likod. Bumulong ang pari, ang liwanag ay hindi namamatay. Nagiging alaala ito na gumagabay sa atin habang buhay. Taong nagbago isa-isang bumangon ang mga dating makasalanan, dating manlilibak, at maging ang ilang taong minsang naniwala sa kadiliman. Ang dating pulis na natukso ng pera mula sa mga aswang ay naging tagapagturo sa paaralang itinatag ni Berto. Ang matandang albularyong minsang tumalikod sa kanyang sinumpaang tungkulin ay bumalik at naging tagapangalaga ng mga orasyon. At ang mga batang iniwan ng magulang dahil sa takot, ngayon ay mga kabataang tagapagtanggol ng mga dukha at api. Lahat sila'y binago ng sakripisyo ng isang taong hindi hiniling maging bayani. Iyan sulat mula at liwanag sa pinakatagong bahagi ng lumang kubo ni Lolo Simeon, natagpuan ng mga kabataan ang isang sobre. May nakasulat na pangalan sa harap, para sa tagapagmana pagkatapos ko, nang buksan nila ito, isa lamang ang nakasulat, kapag pinili mong magmahal sa gitna ng galit, kapag pinili mong magtanggol kaysa gumanti, at kapag pinili mong mamatay para sa buhay ng iba, ikaw ang tunay na albularyo. At sa puso mong liwanag, magpapatuloy ang laban. Simeon Albulario, 1874 isang pamana ni walang hanggan hindi naging alamat si Berto. Hindi siya naging santo. Hindi siya ginawang patron ng bayan. Pero sa puso ng bawat taga San Cristobal, siya ang liwanag na bumangon mula sa dilim. Sa bawat batang natututo ng tamang dasal, sa bawat ina na tahimik na naglalagay ng asin sa bintana, at sa bawat gabing tahimik at payapa, alam nilang si Berto ay nariyan pa rin. Nagbabantay. Nakikinig. At kung sakaling bumalik ang dilim may panibagong apo ng albularyo na magtatanggol muli.